Thank you, you. Lord. We love you. We glorify you, O God. Napakasarap pong magpuri sa inyong pangalan, O Lord. You deserve all this worship, all this glory, all the adoration. It all belongs to your name alone, O God. Kaya Lord, habang kami naririto sa bulwagang ito, Panginoon, kami po ay nagko-commit that today, we will worship you in spirit and in truth. Walang sino mang sasamba sa inyo sa lugar na ito na wala sa tamang puso. Lord, lahat kami, we want to align our hearts to you today. Lord God, we acknowledge that you are here. Salamat po sapagkat ang presensya niyo ay aming nararamdaman at nararanasan ngayong oras na ito. Pagpasok pa lamang namin sa lugar na ito, Lord, salamat sa inyong makapal na presensya na lumulukob sa aming buong katauhan, Panginoon. And right at this moment, Lord, kami po ay nagpapakumbabang lubos. Humihingi po kami ng kapatawaran. Kung mayroon pa po kayong nakikita sa aming puso at isipan, sa buong katauhan namin na bahid ng kasalanan, Lord, linisin niyo po kami. Patawarin, Panginoon. At hayaan niyo po na ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, kayo po ay aming mapapurihan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Lord, sa aming pong mensaheng maririnig ngayong araw na ito, let this be a seed that will be planted in the hearts of all these people in here and even all those who are worshiping with us online. Lord, salamat po dahil ngayon di lamang po kami mai-inform, but today we will be transformed by your word from glory to glory. Lord, we expect nothing less than the best from you. Maasa kami, O Diyos, lalabas kami sa lugar na ito punong-puno, pinagpala, pinagaling, pinalakas, Panginoon, inayos at itinama nyo. Lord, we submit to you our lives. Hayaan nyo pong inyong salita ay magturo, Panginoon, sa bawat isa, mag-rebuke, Lord, at bigyan kami, Panginoon, ng pag-asa. Again, we entrust to you our lives. Salamat po. We claim the victory of today. Sa iyo po ang papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Let us declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan nga po natin si Jesus. Amen. The God of Abraham and the God of Jesus, the Anointed One. Thank you, Lord. Ang ating bukultura, sabay-sabay po nating ipahayag ngayong araw na ito. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Palakpakan nga po ulit natin si Lord. Praise God. You are worthy, Lord, to be praised in this place. Salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa atin pong minamahal na Bishop Art and Reverend Lin. Sila po ngayon ay nasa lugar ng Seoul, South Korea. Anyo nga sa'yo. Yun din ang sa amin. So, patuloy po natin silang ipanalangin. Ang kanila pong pangunguna para po sa anniversary po ng JA1 Seoul at ang kanila pong conferences over there ay atin pong patuloy na panalangin ng katagumpayan at ang kanilang pag-iingat ng Diyos at ang kanilang kalusugan. Amen. Praise God. Good morning. Sabihin mo muna sa iyong katabi, buti na lang nakita kita ngayon. Yung katabi mo na hindi mo pinansin, sabihin mo sa kanya, ako rin masaya at nakita kita ngayon. Amen? Thank you, Lord. Alapit na pong matapos ang taong 2024. Ang bilis ng panahon. Parang isang iglap lang, New Year na ulit.
Sino yung di na naramdaman na parang ang panahon? Napakabilis. Amen? Yung iba sa inyo, tumanda na naman ng 1 taon. Pero hindi naman halata sa mukha. Amen? Yung katabi mo, batang-bata pa talaga yan. Okay? Pagka ikaw kasi may faith, hindi ka umiidad sa mukha. Sa pabata ka. Amen ba? Kaya please lang, bago po tayo tumawid sa 2025, kailangan magkaroon po ng kaayusan sa ating panloob. We are happy with the blessings on the outside. We are aware that the bigger the battle, the bigger the blessings. Pero meron tayong minsang labanan sa loob na hirap tayong mapagtagumpayan. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayong umaga, pinamagatan ko po kapag nasira ang tiwala. Ano kaya ang dapat gawin kapag ang tiwala mo ay nasira? One of the greatest gifts that you can give to a person is your trust. Gusto mo ng panregalo sa Pasko? Iregalo mo ang tiwala. Bakit? Ang tiwala po ay napaka-expensive. Mamahalin. Sabihin mo nga sa katabi mo, mamahalin ang tiwala ko. Totoo ba yun? Bakit? Kasi pag mamahalin, iniingatan. Ang marami, ang sukatan ng pagiging expensive is the durability. Pero gusto kong malaman ninyo, expensive din ang isang bagay kapag ito'y very fragile. Kapag ito'y madaling mabasag. Expensive, yet very fragile, yan po ang ating pagtitiwala. Mamahalin, pero babasagin. Kapag di iningatan at nasira, sa totoo lang, mahirap nang ibalik sa dati. Siguro naman po'y naranasan nyo ng mabasagan ng plato, baso sa inyong bahay. Pag plato o baso ang nabasag, ano bang ginagawa nyo? Binubuo nyo ulit? Wow, ang tipid Sinisisi nyo kung sinong bumasag? Hinahanap nyo kung sinong nakabasag? What we do? What do? We throw it away. Pero kapag ang iyong gamit ay isang mamahalin, antigo, at malaking vase na minana mo pa sa iyong lolo at lola noong 1895. Na punong-puno ka pa ng sentimental value. Nung bumaha sa inyo, ang una mong binuhat yung vase. Nakalimutan mo yung mga anak mo, pero yung vase dala mo palabas. At nung ikaw ay nandun na-realize mo, sandali, nabasag na yung vase. At nung makita mong basag na, you were picking up the pieces. And while you were picking up the pieces, hirap na hirap kang buuin yung iyong vase. Pero binubuo mo, bakit? Kasi mamahalin. Meaning to say, ang tiwala, ito po'y dapat binubuo muli. Bakit? Mamahalin Question, dapat ba magtiwala sa tao o hindi? Sino may sabing yes? Sino may sabing no? Sino may sabing ayaw niyang mag-participate? Mas marami pa rin yung ayaw. Sinabi ho kasi ng Bible, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Basahin nga natin ang sabi ng Jeremiah, chapter 17, verse 5. Before I continue, I would like to acknowledge the presence of our beloved brethren, ang current Vice Mayor po ng Mataas na Kahoy and our future Governor of Batangas. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ni Vice Mayor J. Manalo Ilagad. Magandang umaga po. Sabi po dito, sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Malinaw ho ang binanggit dito. Wala sa iyo ang sumpa
Kung kahit nagtitiwala ka sa tao, hindi naman nawawala ang tiwala mo sa Diyos. Sa ibang translation, sumpain ang isang taong nagtitiwala sa sariling lakas at ang puso ay lumalayo sa Diyos. May sumpa lamang kung ikay nagtiwala sa tao at bumitaw ka sa tiwala sa Diyos. May sumpa lamang kung ikay nagtiwala sa tao pero tumalikod ka at nanangang ka sa sarili mong lakas. Yun ang may sumpa. Pero kung ikaw ay nagtiwala sa tao and at the same time nagtiwala ka sa Diyos, walang sumpa yun. Sabi dito, lamang. Kung nagtitiwala ka lamang sa tao at hindi sa Diyos, iyon ang may sumpa. So pwede. You can trust persons or people. Yung katabi mo, dapat may tiwala ka dyan. Tama? Kasi kung wala kang tiwala dyan, yung bag mo, hanggang alas 10 na yakap-yakap mo. Pero bakit nakaganyan ka? Tiwala ka sa katabi mo. Tama ho ba? Kasi kung masamang magtiwala sa tao, dapat wala kang asawa. Hindi ka nag-aasawa o ang tao hindi naka-design mag-asawa. Proverbs chapter 31, verse 10 to 11. Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Buti na lang nakita mo yung asawa mo. Mahirap palang hanapin yan. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Ang isang asawa pala na nakita mo mabuting asawa ay mamahalin. At kung mamahalin yan, lubos ang tiwala mo sa kanya. Otherwise, hindi na sinabi doon na huwag kang magtiwala sa asawa mo. Sabi niya, ilubos mo ang tiwala mo dahil mabuti ang iyong asawa. Ang tiwala po ay pundasyon ng isang matibay na relasyon. Pag may tiwala ka sa tao, madali mo siyang mahalin. Nire-respeto mo yan. Ino-honor mo yan. Tama ba? Sana sinabi na lang ng Diyos, huwag kayong magtiwala sa tao, huwag na kayong makipagkaibigan. No? The Bible clearly says, Proverbs chapter 27, verse 6, you can trust what your friend says. Kung may kaibigan ka, pwede mong pagtiwalaan. Lalo na kapag masakit, even when it hurts. Sino po dito, pagka kayo ay tunay na magkaibigan, kayo nang sabihin lahat. No holds barred. You can say whatever you want. You want to correct that person, pupunahin mo. You must trust that, friend. But your enemies want to hurt you, even when they act nice. So dito natin po makikita na kapag ikaw ay may tiwala sa kaibigan mo, nakikinig ka sa kanya kahit masakit ang sinasabi sa iyo. Kinukonsulta mo siya lagi kasi may bigat sa iyo at naniniwala ka sa bawat sasabihin niya. Anong reason? Kasi may pundasyon na tiwala. Everybody say tiwala. Ang buhay po natin ay bunga ng series of trusts. Kaya ka maraming appliance sa bahay at gadget, bunga yan ng tiwala mo kay Lazada at kay Shopee na darating sa'yo yung in-order mo. May iba pa nga sa atin, binayaran na natin in advance eh. Yung iba, cash on delivery. Chineck out mo kasi alam mo darating sa'yo yung in-order mo. Ang tawag doon, tiwala. Amen? Kaya ka maraming karunungan ngayon, nagtiwala ka sa teacher mo nung elementary at high school na tama at totoo ang tinuturo sa'yo. Kaya lumalago ang faith mo, nakikinig ka at naniniwala ka sa nagsasalita dito linggo-linggo. Pag mali ang pinagtiwalaan, masalimuot ang buhay. Pag tamang tao ang pinagtiwalaan, maayos ang buhay. Palakpakan natin ng Diyos. So it is possible that you trust God and at the same time you trust people, your family, your friends, your schoolmates. It's possible. It's really not about the trust itself. It is about being careful of whom you will put your trust. Hindi masamang magtiwala, pero
pakaiingat ka sa sino mang pagtitiwalaan mo. Pero paano nga ba, Pastor, kapag nasira ang tiwala? Kanino ba tayo titingin for our example? Walang iba kundi doon sa ating great role model, si Jesus Christ, who was betrayed and abandoned by His most loyal follower or disciple. Sino kaya yon? Si Peter. Alam po natin ang istorya. Ilang beses dininay ni Peter si Lord? Ilan? 3 beses. Yung naka-record sa Bible. Hindi natin alam yung hindi pa naka-record. But ang binanggit doon, 3 times mong dininay ni Peter si Jesus. Ito po yung matapos ipagyabang ni Peter ang kanyang loyalty and faithfulness kay Lord. Pero sabi ni Jesus, bago tumilaok ang rooster, ipagkakanulo mo na ako ng 3 beses. Sumagot pa si Peter, kahit pa ikamatay ko, Lord, hindi ko kayo ipagkakanulo, hindi ko kayo iiwan. Siguro nawalang na lang si Lord. Alam nyo, mag-iingat po pala tayo doon sa mga taong nagsasabi ng ganyan. Yung may pledge of loyalty sa'yo at sasabihin sa'yo na kahit magkamatayan, Brad, sister, kahit magkamatayan, hindi kita iiwan. Mag-ingat ka sa ganon. Sabihin mo sa katabi mo, hala ka. Kasi naalala ko po kasi ang ating Daddy Bishop. Kinuwento niya noon. Ang dami daw po nang nagsabi sa kanya at nangako sa kanya na hindi siya iiwan. Talaga namang niyaya po siya, umiiyak pa. Hindi po namin kayo iiwan. Mahal namin kayo, Pastor. Pastor pa siya doon. Pero nasa na ho yung lahat ng nagsabi na yon? Ala na. Kaya po pag si Bishop ay nakakarinig ng ganon, naku, allergic. Na-allergic ho siya sa pangako ng tao. Kasi hindi mo pwedeng ipangako ang wala pa sa'yo. You can never promise tomorrow because it is not yet there. Wala pa ang bukas. Ang kaya mo lang ipangako ay ang ngayon. Kaya mag-iingat ka po sa nagsasalita ng ganon. May nangako na ba sa'yo ng ganyan? Hindi kita iiwan. Pero pag si Lord ang nangako, totoo yun. Na hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Amen? Kaya naganap nga po ang prophecy ni Jesus that Peter will deny Him 3 times. At after nito, tumilaok nga po ang manok. Kaya po sabi nila, pagdating mo sa langit, makikilala mo agad si Peter kasi siya yung may dalang tandang. Siya lang po pala ang kaisa-isahan, kung sakaling ganun nga. Siya lang ang kaisa-isahang pinayagan na magdala ng manok sa langit. No. Si Peter lang ang allowed doon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsasabong, hindi ikaw si Pedro. Pero alam nyo, ang rooster, there is a symbol of the rooster in the Bible. Ano po ang symbolism ng rooster? Okay? Una, weakness of man. It symbolizes the weakness of man. Pangalawa, it symbolizes repentance. It symbolizes forgiveness and restoration. Hindi pa man na humihingi ng tawad si Peter, si Lord, sa isip niya, I will forgive this person. Kasi alam niya, Peter is a weak man, emotional. Kaya bago pa lamang po makomit o bago pa lamang mangyari yung kapahamakan kay Jesus Christ, sa puso't isip niya, pinatawad niya na si Peter. Kaya hindi aksidente yung manok o yung tandang na tumilaok. It is a symbol of forgiveness and restoration. Amen? Matthew 26 verse 75. Sa Amplified Version. And Peter remembered the prophetic words of Jesus when He had said, before a rooster crows,
you will deny me 3 times. And he went outside and wept bitterly. In what? In repentance. Na-remind siya, ito yung sinabi ni Lord. Ang yabang ko noon, sabi ko, hindi ko siya iiwan. Pero, totoo pala. Bakit siya nagkaganon? Kasi takot siya. Pangalawa, baka mamatay din siya. He was so vulnerable during that time. Hindi lang po tayo ang tinatanong kung may tiwala tayo sa Diyos. Taas ang kamay ng may tiwala kay Lord. Amen. Ang tanong ay ganito, kumusta naman ang tiwala ng Diyos sa iyo? We are always talking about our tiwala kay Lord. Pero kumusta ang tiwala ni Lord sa iyo? Pwede ba yun? Nagtitiwala? Yes. Hindi lang pala tayo nagtitiwala sa Kanya. Si Lord mismo, nagtitiwala sa iyo. Na ano? Nagawin mo ang sinumpaan mong pangako sa Kanya. Pastor, wala naman po akong pinapangako sa Diyos eh. Well, i-remind ko sa iyo. Baka nakalilimutan mo. Sinabi mo na ba itong katagang ito? Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Sino nagsabi na nung ganon? Kakaunti. Ibig sabihin, may binitawan kang pangako na siya'y gagawin mong Panginoon at tagapagligtas. Kung pinanghahawakan mo ang pangako ni Lord, pinanghahawakan din ni Lord ang pangako mo. Pag may binanggit ka sa Diyos, naririnig niya yan, at dahil narinig niya yan, gagawin niya yan. At babantayan niya yan sa'yo. Ang kaibahan lang, si Lord faithful. Tayo, minsan sumasablay tayo sa faithfulness natin. Tanong, na-fulfill mo ba yon? Yung tinanggap mo siya bilang Panginoon mo? Ibig sabihin, siya at ang kalooban niya ang sinusunod mo palagi. Siya ang driver at tayo ang passenger. Siya ang captain of the plane, tayo ay mga cabin crew o pasahero. O malimit, agawin natin ang manibela. Sagot ka ni Lord, pero sinasagot-sagot mo siya. Ngayon, dapat pa rin bang pagtiwalaan tayo ng Diyos sa bawat bibitawan nating salita sa Kanya? Sino dito magsasabi, perfectly niyang na-fulfill ang lahat ng pangako niya sa Diyos? Nobody can ever claim that he 100% filled or fulfilled his promises to God. Nabanggit mo na ba ito minsan? Lord, pagalingin mo po ako. Pag magaling na po ako, napatunayan kong kayo ang Diyos, maglilingkod ako sa inyo. After gumaling, balik na uli sa dating bisyo. Unfaithful. Lord, ibigay mo lang po sa akin ang trabahong ito, yung malaking sweldo, magiging faithful na ako sa tithes ko. Nung sumasahod ka na ng 100,000 per month, biglang nagdalawang isip ka nung hawak mo na. Ang laki pala ng 10%. 10,000 din yun. Wala namang nakakaalam nito. Hindi na lang. Every week, 500 na lang. Kapatid, ang pangako ng Diyos, bubuksan niya ang durungawan ng langit upang ibuhos ang masaganang pagpapala kung ikaw ay tapat sa iyong kapo. Hindi porke nasahod ka na ng 100,000 ay bukas na ang durungawan ng langit. Sakalang bumubukas ang durungawan ng langit kapag na-fulfill mo ang iyong sinabi na idadalhin ko ang ikasampung bahagi. Doon palang bumubukas ang durungawan ng langit. Kapag sarado ang kalangitan, yung 100,000 mo, may problema. May tapos yan. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Mas maigi pa ang baso na nakatapat sa bukas na gripo kaysa sa timba at wala namang tumutulo kahit kaunti na tubig. At bukod pa roon, hindi mo ma-enjoy yung 100,000 mo. Kasi kung saan-saan napupunta, may uutang sa'yo, hindi na magbabayad.
Biglang may nakakasakit sa pamilya, kailangan ng matinding hospitalization. Nawawalan ng wallet. Nai-scam. Hindi maintindihan kung bakit siya kinukulang. Ang laki naman ng sweldo. Kasi nakalimutan yung isa pang pangako. Ano po yun? Akala kasi natin Malakay chapter 3 verse 10 lang. Verse 11. Anong sabi sa verse 11? Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Ang 10% mo ang protection ng natirang 90% para hindi sirain ng insekto at ng anumang peste. At yung daw grapes mo will not fall from the vine before they are ripe. Dahil ang grape po, napakaluwag po niyan sa kanyang pinagkakabitan. Kaya kaunting yugyug lamang, madaling mahulog. Ay sabi ng Biblia, kung tapat ka sa Panginoon sa kayong mga pangako, pagdating sa pag-iikapo, kahit yung mga grapes na nandidiyan sa iyong vineyard, hindi aalaw ng Diyos na may masayang. Ang nangako ba'y ang tao? Kung ang tao ang nangako nito, huwag mong papansinin. Pero kapag ang Diyos ang nangako, lagi niyang gagawin. Lahat ng naririto, your crops will be abundant. And the Lord will guard your crops from any insects and disease. Anong kailangan mong gawin? Be faithful in your tithes. Amen po ba? Ipinakikita lang po ng lahat ng ito na hindi pwedeng sabihin sa iyong sarili, I am 100% faithful. Walang sino man. Marami tayong nagawang disloyalty and unfaithfulness sa kapwa natin at sa Diyos, lalo nang hindi pa tayo born again. So the question is, ano ang naging response ni Jesus kay Peter? Nung siya'y ma-resurrect, He was willing to give Peter a second chance. Peter went back to being a fisherman. Nangisda na po uli siya. Bumalik siya sa dating buhay niya. Magdamag uli silang ng isda, pero walang nahuli. Yan po'y ayon sa John chapter 21. Then Jesus appeared to them for the third time. Pang ilan daw? Ikatlong beses na nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo. Ano ibig sabihin? 3 beses dininay ni Peter. 3 beses din ni-reconfirm ni Lord na iwan nyo man ako, layuan nyo man ako, narito pa rin ako para sa inyo, aabutin ko kayo at sasamahan ko kayo. Napakapalad po natin na kahit nalayo tayo sa Diyos, nagtatampo tayo sa Diyos, nagrereklamo tayo sa Diyos, ang Panginoon laging maawain at mahabagin na kapag ikaw ay may problema, kapag ikay nasa pagsubok, ang kanyang kamay ay laging nakahanda upang abutin mo at ikaw ay makalaya sa iyong problema. Kahit hindi naman tayo faithful sa Kanya. At sabi niya, ihulog nyo ang lambat sa kanan ng bangka. At nakahuli po sila ng napakaraming isda, 153 pieces of big fish. Ano ibig sabihin? Kahit pa si Peter ay naging unfaithful, hindi niya finulfill ang pangako niya sa Panginoon, still naranasan niya ang signs, wonders, and miracles. Gusto kong sabihin sa iyo, sometimes nagiging unfaithful ka sa Panginoon, pero huwag mong pagdududahan ang pagkatawag mo. In-anoint ka pa rin ng Lord for signs, wonders, and miracles. Ang gusto lang makita niya sa atin, paano ka naman pagka ikaw ang nasiraan ng tiwala? Pag ikaw naman ang binitray, ano ang ganti mo sa mga taong nang betray sa iyo? John chapter 21 verse 15 to 17. After breakfast, pinagluto po ni Jesus ng fish fillet. Si Pedro. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Sabi niya, mas mahal mo ba ako kaysa sa isdang ito, kaysa sa iyong lambat, kaysa sa iyong bangka? Sabi ni Peter, yes, Lord. You know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Verse 16,
Jesus repeated the question. Inulit ni Lord. Bakit nabingi ba siya? Hindi niya narinig. Hindi, sabi niya, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord. Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep. Jesus said. A third time, he asked him, Simon, son of John, do you love me? Na-offend na si Peter. Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Dito po na-restore o ni-restore ni Lord ang relationship niya kay Peter. Pero alam nyo, hindi pa na-restore ang tiwala. Jesus showed that when trust is broken, it can still be regained. The fact that he went to Peter, he reached out to Peter, it means he is also hopeful that the trust that was lost can still be regained. Pero, mga kapatid, hindi ito basta-basta. May proseso. Kaya kung ikaw ay nasira ang tiwala mo sa mahal mo sa buhay o kung kanino man, listen very carefully. Una, para mariregain ang trust na yan, convict them to accept accountability. Ano daw? Convict them to accept accountability. Kailangan, sa Tagalog, kailangan umamin siya sa kanyang kasalanan. Sabihin niya sa iyo na siya'y nagkasala. Kaya nga po alam natin, pag kayo ay nagkakasala, may repentance ka sa heart mo, aamin ka kay Lord. Lord, patawarin niyo po ako kung ako ay nakalimot magbasa ng Biblia. Kaya hindi po ako lumalago, patawarin niyo ako, Lord. Umaamin. Kung ang tao ay sincero, na muling mabuild ang trust na nawala sa iyo, kailangan sa kanya mismo manggagaling ang kanyang kasalanan at siya'y nagpapakumbaba. Mahirap pong pagtiwalaan kung ang tao sasabihin niya, wala naman akong ginagawa sa iyo. Problema mo yan. Pag nagsosorry ka naman, huwag ka namang justify. Uy, patawarin mo na naman ako, nasaktan kita. Kasalanan ng Mare natin. Nagmarites sa akin ng mali. Yes, siya may kasalanan. Pag ganon, huwag ka na lang humingi ng sorry kasi walang sincere accountability. Kapag meron kang nagawang mali, huwag kang magpo-point ng finger sa iba. You accept. Ano man ang maging reaksyon niya, at least, it shows that you are sincere in rebuilding his or her trust. A person who adds value to others must first know his own value. Ano ibig sabihin? A person who adds value to others must first know his own value. Bakit 3 beses tinanong ni Jesus? Kasi kinocall out niya si Peter. Ito yung way ni Jesus of saying, Peter, binitray mo ako 3 beses. Kaya kapag sinaktan ka, let the person know. Sorry na ha. Oh, bakit ka nagsosorry? Minsan po, pag ako po ay nagkakaroon ng kaunting misgiving sa aking asawa, sabihin ko sa kanya, sorry na ha. Sabihin niya, ba't ka nagsosorry? Mahalagang dapat alam mo kung bakit. Sabi mo sa katabi mo, sorry na ha. Oh, ba't ka nagsosorry? Kasi naubusan kita ng ulam, hindi na mauulit. Tinuro ko yung pusa, pero hindi talaga siya. Ako yun, ako. Pag pinagsalitaan ka ng pangit, kunyari, sinabihan ka, ang bobo mo naman. Pwede mong sabihin sa kanya, hindi ako ganon. Ay, ang hina naman ng IQ mo. Hindi ako ganon. Huwag mong i-accept. Huwag ka lang tatahimik. No, pwede mong sabihin. Jesus called Peter out. Do you love me? Binitray mo ako. Huwag mong tanggapin, huwag mo rin namang gantihan. Kung ako bobo, ikaw, walang modo. Huwag mong gagantihan. Ipaalam mo sa kanya na ang tiwala mo ay mawawala.
Kayong mga kabataang dalaga. Sino mga kabataang dalaga dito? Taas ang kamay. Kabataang dalaga, 60 pababa. Kayo ha? Sa JA1 po, ang kabataan ay 60 pababa. Amen? Makinig kayo, mga kabataang dalaga. Huwag kung kani-kaninong lalaki ipagtitiwala ang sarili nyo. Because you know your value. Ikaw ay valuable. Huwag mong ipakikita sa kung kani-kanino ang iyong katawan. If you think you add value to others' lives, you need to understand your value first. Ikaw ay valuable sa paningin ng Diyos. Ikaw ay precious possession ni Lord. Tinubos ka ng sariwang dugo ng Panginoong Hesus. Kaya huwag kung kani-kanino mo ipagtitiwala ang iyong sarili. Pag nangako ka na mamahalin ka at hindi ka iiwan, magduda ka na agad. Kasi ang nagsasabi lang ng ganon at magfulfill talaga ng ganon, si Lord. Hindi basta-basta binibigay ang tiwala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kung kani-kanino magtitiwala. Ganyan si Jesus kay Peter. Peter, if I am going to trust you, first, you must understand my value. Kung pagtitiwala kita, Pedro, kailangan malaman kung alam mo ang value ko sa iyo. May mahalaga ba yun? Yes. Trust is free, but it is not cheap. Kaya pag pinatawad ka, pinagtiwalaan ka, nakatanggap ka ng mamahaling regalo, ingatan mo yun. Kung nagpatawad ka naman at nagtiwala ka naman muli, nagbigay ka uli ng mamahaling regalo. Tanong sa atin ni Lord ganito, anak, sino ba ako sa iyo? Sino ako sa iyo? Bakit mo ako sinasamba? Sino ako sa iyo? Sambahin natin ang Diyos not according to what He wants or what we want, but according to His value. God loved us at our worst. Therefore, He deserves our best. Amen? Huwag mong sasabihin ito sa iyong jowa, ha? You love me at my worst. Therefore, I am ready to give you my best. Si Lord lang yun. Sino ditong naranasan mo ng sagot-sagutin ng iyong magulang? Huwag ka nang umamin. Di ba sabi sa'yo ng iyong nanay o ng iyong tatay, anak, sinong kausap mo? Nanay mo ako ha? Tatay mo ako? Si daddy naman, ma-pride. No, hindi pride yun. They are just reminding you of your position and their value in your life. Sabi mo sa katabi mo, lumugar ka. Kung ikaw ay nagbubuo ng nasirang tiwala sa iyo, kailangan lumugar ka. Accept your sins and know that person's value. Makakaiwas tayo sa pagkakasala sa Diyos kung aware tayo sa kanyang value. Example, ako'y mahilig mag-basketball. Matangkad ho ako eh. Hindi man ako marunong mag-basketball. Matangkad lang. Kaya kung hindi mo ako kilala, at JA1 ka, baka akala mo ako'y magaling, at ako'y iyong sisikuhin, sisikmuraan, babalyahin. Sino po yung hindi mananakit sa akin? Sa basketball. Bukod sa kakampi ko. Yung kalaban ko, nakilala ako. Ay, si Rebian, medyo wag mong aanuhin yan. Di man marunong yan. Malaki lang. Kaya mo ako hindi kakantiin sa basketball dahil kilala mo ako na ako'y lingkod ng Diyos. Pero pag hindi mo ako kilala, ako ang pupunteriyahin mo. Yan, banatan nyo yung malaking yan. Amen ba? Napipigilan ko ang kasalanan mo dahil kilala mo ako.
Sinong kinakantahan mo kanina? Kilala mo? Sinong tinataasan mo ng kamay kanina? Kilala mo? Kung wala lang yon sa'yo, parang tamad na tamad. Alam mo, you are not worshiping, you're just singing. You are just wasting your time. Pwede umupo ka na lang. Pero kapag ikay kumakanta, at aware ka sa greatness and glory ng Diyos na kinakantahan mo, you are not just simply singing, you are anointed worshiping God. Ang tanong, hindi kung ano ang paglilingkod na ginagawa mo. Ang tanong, kanino mo ginagawa ang paglilingkod mo? Ang tanong, hindi kung ano ang kasalanan mo. Ang question, kanino ka nagkakasala? Pag nagkasala sa iyo, patawarin mo agad-agad. Because forgiveness is instantly given. But trust is a process. Bakit? Hold them accountable first. Because may value ang trust mo. Mahalaga ba ang trust mo? Uy. Mahalaga ba ang trust niyo? Kung mahalaga ang trust mo, hindi mo ito basta-basta lamang ibibigay muli. Ay hindi po, pag Kristiyano ka, dapat madali ka magtiwala. Walang kayo sa Biblia. Madaling magpatawad. Agad-agad, hindi question kung sa'y worthy or hindi na patawarin. Agad mong patatawarin yun. At the moment na siya'y nagkasala, pinatawad mo na dapat. Pero ibang usapan, ang tiwala. Ang tiwala pag nasira, binubuo muli. Sabihin mo sa katabi mo, ang tiwala ko hindi cheap. Priceless ito. Kaya ingatan mo. Bakit ang leader mo o ang pastor mo lumalayo sa kasalanan? Bukod sa spiritual, na Lord, mahal kita kaya hindi ko gagawin ito. Bukod doon, may practical reason din. Kasi binavalue ni pastor ang mga tiwala ninyo sa kanila. Bago mo gawin ang isang kasalanan, tanungin mo muna ang sarili mo, sino ang mga taong nagtitiwala sa akin? Sasayangin ko ba ang tiwala na binuo ko sa mga taong ito just for a 5-minute sin? Or, papahalagahan ko ang tiwala nila? Pinagkatiwalaan ako ng nanay ng babaeng ito. Pinaghahanda pa ako ng merienda lagi, may pasyaron pa. Igagalang ko ang anak niya at hindi ko sasaktan. Nakakatulong makaiwas sa kasalanan kapag alam mo ang value ng tiwala. May tiwala sa iyo ang asawa mo, ang anak mo, ang boss mo, ang leader mo, ang pastor mo. Be responsible and treasure their trust. Huwag na basta-basta mo lang sisirain ito at sasabihin mo, hindi, mapagpatawad naman yan, magsosorry lang ako sa kanya, okay na uli. No. Hindi ganun kadaling ibalik. Which leads us to number 2. Call them to bear responsibility. Una, you convict them to accept accountability. Number 2, you call them out and let them bear responsibility. Yung sorry mo, para sa forgiveness yon. Yung trust ko, yung tiwala ko, trabahuhin mo. Amen? Patunayan mo, not once, not twice, not 3 times, patunayan mo. Kaya po, kapag tinanong ni Jesus si Peter, laging may kaakibat na gagawin si Peter to prove his sincerity. Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my lambs. Responsibility. Peter, do you love me? Take care of my sheep. Responsibility. Feed my sheep. Responsibility. Tinawag ka pa rin, pero your calling is as good as your trustworthiness. Anak ka pa rin, asawa ka pa rin, kapatid ka pa rin, tatay o nanay ka pa rin, pero kailangan mong patunayan na karapat-dapat kumuling pagtiwalaan.
Ang nakakarating lang sa destiny na inilagay ng Diyos ay yun lamang mga trustworthy people. Trust is all about works, not words. Ano daw? Trust is all about works and not about words. Hindi nabibilang sa dami ng luha mo, sa pagmamakaawa mo, ang pagiging sensero mo. Kailangan mo itong ipakita every day. Consistently and patiently. Hindi pa pwedeng, Nay, sorry na. Tapos iiyak ka ng matindi, hindi ko naman nagustuhan. Papaawa. Hindi ganon. Hindi yun yung building of trust. Nagsosorry ka, siya maghugas ka ng plato. Paliguan mo yung aso. Nagsosorry ka, sorry ka talaga sa ginawa mo, walisan mo yung bakuran. Araw-araw. Because rebuilding trust is about working it out. Not a one overnight. Hindi yung i-require mo siya, bukas dapat may tiwala ka na sa akin ha. Grabing iniyak ko sa'yo. Lumuhod pa ako sa harapan mo. No. It should be proven. Day in and day out. Every day. Kailangan mapatunayan ng tao. Which leads us to number 3. Cause them to respect boundaries. Kapag alam mo, nasira ang tiwala mo, you call them out, then you ask them to respect boundaries. Kailangan maintindihan nyo, hindi na gaya ng dati. There is a process to be followed. John chapter 21, verse 20 to 21. Peter turned around and saw behind them the disciple Jesus loved, the one who had leaned over to Jesus during supper and asked, Lord, who will betray you? Alam nyo, ito ba lang si Peter, may inner wounds. Kanino? Dun. Sa verse 20 na yon. Sino ba yon? The disciple Jesus loved. Yung laging malapit kay Jesus. Si John, the beloved. May inner wounds pala siya doon. Sabi ni Peter, verse 21, Peter asked Jesus, what about him, Lord? Kumbaga sana alangan namang ako lamang, Lord, ang ganito. Paano naman yon? Jesus replied, verse 22, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? As for you, follow me. Sabi ni Lord, anong pakialam mo kay John? Basta ikaw ang kausap ko, anong gagawin mo? Follow me. Nahingi ka ng tawad, gusto mong ma-rebuild ang trust. Pag nainip ka na, sasabihin mo, bakit siya? Ang bilis mong pinatawad. Bakit kayo okay na uli? Samantalang tayo, ang tagal ko ng ganun pa rin tayo. Huwag mong ikumpara. Siya yun. Ibang standard sa'yo, ibang standard doon. Do not expect everyone to always follow according to your perspective. Huwag na natin itanong kung kailan tayo titigil patunayan ng ating sarili para i-regain ang trust nila. Hanggang kailan ako magwalis ng bakuran? Hanggang kailan ako maghugas ng plato? Kasi wala ka na doon. It is none of your business. Kung sincero kang i-rebuild ang trust niya, tuloy-tuloy ka lang. Walang excuses. Walang condition. You will know that a person is sincere kapag tuloy-tuloy niyang ginagawa ang pagre-rebuild ng trust mo, no matter how you reject him, no matter how you tell him na, ay nako, hindi na babago. Ganon talaga eh. Hindi natin dapat ikumpara ang sarili sa iba. Sabi kay Pedro, basta ikaw sumunod ka, huwag mong pakialaman si John the Beloved. Ikaw ang kausap ko, sumunod ka. The greatest compliment you can give a person is not, I love you, but I trust you. Why?
Because you can love a person without trusting him. Lahat po kayo na naririto, mahal ko po kayong lahat. Naniniwala po kayo? Parang ayaw niyong maniwala naman. Lahat po kayong naririto'y mahal ko. Pero iilan lang po ang pinagtitiwalaan ko. Bilang ko sa kamay ang aking pinagtitiwalaan. Ito po'y akin lang ha, personally. Ayaw na ayaw ko sa lahat ng sinungaling. Pag pinagtiwalaan kita, tapos nagsinungaling ka sa akin, mahihirapan kang maibalik. Kasi I see trust as a very precious gift. Lie is a trust killer. Kung may mali, umamin na agad. Pagalitan man kita, hindi naman nawala ang tiwala ko sa iyo. Amen ba? Eh kung itago mo ito, hindi nga kita nabagalitan at na-discover ko, my trust will be broken. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na kasi. Kaya ang $1,000,000 question today, can God trust you? Ito ang tanong ngayon sa atin. Can God trust you? Pag di pa dumarating ang iyong panalangin, kung nawala man at nagkulang, ikaw, hindi ito dahil si Lord ay nang-i-scam. Hindi dahil unfaithful si Lord or unfair si Lord. Ito ay dahil may trust issue pa si Lord sa iyo. God can only give you what He can trust you with. Gusto mo ng bagong trabaho? Tanong, napagkatiwalaan ka ba sa lumang trabaho mo? Gusto mo ng bagong negosyo? Napagkatiwalaan ka ba dun sa maliit mong negosyo? Sa bawat pinagkakatiwala sa iyo ni Lord, trustworthy ka ba? Bakit po namin laging dinidiin dito that you meditate the Word of God, you develop a habit of prayer? Bakit po? Para i-torture kayo? Para pahirapan kayo? Hindi. We appeal to all of you and all who perform ministerial duties. Ang deeper intimacy through devotion kay Lord. Bakit? If you cannot be trustworthy in private, you will not be trustworthy in public. Ano daw? If you cannot be trustworthy in private, pag wala na kayo dito, pag naroon na lang kayo sa inyong kwarto, ano ba ang pinapanood mo doon? Ano ba ang tinitingnan mo doon? If you cannot be trustworthy when no one else is looking, then expect that you cannot also be trustworthy in public. Kung sa private life mo nga, pwede bang ilabas mo dito yon? Yan. Yan. Kung sa private life mo nga, hindi mo kinakausap si Lord, you cannot just stand here and speak about God in public. Hindi kami legalistic. Pag nag-check kami, anak, ikaw ba'y nag-devotion? Kumusta ang prayer life mo? It is not about being legalistic. Masyado naman kayo nag-i-invade ng privacy ko. No. For us, if you are doing your devotion, if you are developing a habit of prayer, it is a telling sign that you are a trustworthy person. Kaya ang ginagamit ni Lord ng matindi ay hindi yung magagaling, kundi yung mga trustworthy. Wala kayong makikita sa Biblia na magaling na ginamit ni Lord. Lahat hindi magaling. Saan lang sila nag-excel? Sa pagiging trustworthy. Now, God wants us or wants to challenge our perspective today. May nakasira ba ng tiwala mo? Pagbigyan mo na ma-restore yung tiwala mo sa Kanya. Ba't kailangan niyang dumaan sa proseso? Magpatawad ka agad. Huwag mong i-withhold yun sa Kanya. Ibigay mo ito sa Kanya. At today,
Kung nasira man ang tiwala mo, gusto kong sabihin sa'yo, may pagkakataon nasisira mo rin ang tiwala ng Diyos sa'yo. It is time for you to be revived. It is time for you to be restored. Sino po nakahandang magpa-restore today? Shall we all stand? Kung nakahanda ka magpa-restore kay Lord today, palakpakan mo siya. We are serving a God of many chances. Therefore, it is not our pride and ego na mahinder yung second chance ng iba to win our trust back. It is time for us to say, Lord, revive my heart. Kung sa tingin mo nasira ang tiwala mo ng mga taong minamahal mo sa buhay, mga taong pinagtiwalaan mo for a very long time, kapatid, kung yan ay magulang mo, tatay, nanay mo, kapatid mo, anak mo, na hanggang ngayon hindi pa kayo nag-uusap. For a very long time. Gusto kong sabihin sa'yo, panahon na para ma-restore. Bigyan mo siya ng chance. Kung ang asawa mo yung nagkasala sa'yo, patawarin mo. Bigyan mo ng chance makabawi. And let him prove to you, or her prove to you every day, that he or she is sincere. Kasi ganun din tayo. Araw-araw binibigyan tayo ng chance ni Lord na makabawi sa Kanya. Araw-araw kaya kagising ngayon, buhay, kasi may panibago kang opportunity to say, Lord, pinagtitiwala ko sa iyo. Ang buhay ko. Kung anong nasabi ko, Panginoon, na ikaw ay aking Panginoon tagapagligtas, sa biyaya mo, I will fulfill it. Kaya kung meron ka pang sama ng loob sa mga nakasira ng tiwala mo, hindi para sa iyo ang sama ng loob na yan. Ang dapat sa iyo lumaya. Because God is a God of freedom. He can only heal what you will reveal. And today, be honest kay Lord. Maging tapat ka sa Kanya. Sabihin mo ang lahat ng laman ng iyong puso at isipan. Holy Spirit, fill our hearts. Let your power fall. Manifest in us. Holy Spirit, fill our hearts. Let your power flow. Manifest in us. Revive us, Lord. One sing. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Once again, sing. Holy Spirit, with all your hearts, let your power may galit ka pa't sama ng loob, let the Holy Spirit fill you now with thanksgiving and forgiveness. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Revive
Ngayon, naiisip mo yung taong yon, yung nasira ng tiwala, o sumira ng tiwala mo. Release forgiveness. Come on, talk to God now. Pwedeng katabi mo siya ngayon. Pwedeng nasa bahay siya, nasa ibang bansa. Ayaw nating tatawid tayo ng taong ito, dala mo pa yung sama ng loob. Iwan mo na ngayon taong to. Kung ano man yan. Dahil yan ay lason. And as you close your eyes right now, release forgiveness to that person. Parang kaharap mo siya ngayon. Kung hindi mo ba siya napapatawad, freely give forgiveness today. Come on, release. Release your hurts and pains. Kung gusto mo ng kapahingahan, lumapit ka sa Diyos. Release right now. And at the same time, humingi ka rin ng tawad sa Diyos. For you yourself is unfaithful to Him. Ask forgiveness. Yes, Lord, we ask that you revive us, that you heal us, that you cleanse us. Lord, we are leaving all our hurts and pains and burdens at your feet. Ayaw namin na may babaunin kaming sama ng loob o galit o hatred o stress sa bagong taon. Gusto namin, Lord, kami malaya ngayon pa lamang. Kaya ngayon, Lord, we release total forgiveness sa aming magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga anak, sa aming katrabaho, sa kaklase. Lord, wala kaming iniiwang any ounce of bitterness in our hearts today. In Jesus' name. Lord, narito kami. Thank you for reviving us. I decree and declare na sa lahat ng mga taong nagpatawad today, the Lord's revival is upon you. In Jesus' mighty name, I declare, hindi nyo lamang i-revive, Panginoon, ang kanilang mga puso't isipan. You will also revive their dreams. You will also revive their destinies, Lord, that they are blessed to be a blessing, that they will reach their future, a bright, bright, and great future ahead of them. Lord, I declare, kung kami man ay nasaktan in 2024, in 2023, sa 2025, pwede pa rin kaming masaktan, pero ngayon, alam namin na kami dapat magpatawad. Pero ang aming pagtitiwala, Panginoon, ito hindi namin basta ibibigay because we value our trust. Hindi kami kung kani-kanino lang magtitiwala. Hindi kami kung basta-basta lamang magbibigay ng aming pagtitiwala. Magiging mapanuri kami, Panginoon. Lalo ngayong bagong taon na darating, we will be more circumspect. We will be more aware. We will be more and more looking at the very details, Lord God, because our trust is valuable for us. But let no hurt and pain be a doorway of the enemy. Kaya Lord, ngayon pa lamang, sinasaraduhan na namin ang pintuan, lagusan, at kahit anong maliit na butas ng kaaway para kami ay kanyang mahawakan, kami kanyang malason. We do not allow sa lahat ng JA1 family na naririto, walang sino man sa kanila ang malalason ni Satanas. Walang sino man sa naririto ang makukonsume ng kanyang galit. Ngayong araw na ito, Lord, we are declaring that we are free. We are declaring that we are loved. We are declaring that we are highly favored by you, O God. Salamat ng marami, O Diyos. Salamat ng marami. Lord, alam namin, bukas ang kalangitan ngayong araw na ito. Thank you for the revival, O God. Pwede ba itaas natin ang ating kamay, sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat
sa revival. I am free. I am blessed. I am favored. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kindly tell the person next to you, you are super blessed.